Hindi na ipatatawag ng impeachment court si Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno para tumistigo. Kaugnay po ito ng kanyang dissenting opinion sa pag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order laban sa watchlist order kay dating Pangulo at ngay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Iniiwan na raw ng mga senator judge sa prosekusyon ang pangungumbinsi kay Sereno kung nais niyang tumistigo sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Pero bago po niya, nag-init ang ulo ng ilang senator judge sa hirit ng prosekusyon na hindi raw dapat pumayag ang impeachment court na hindi tumistigo ang ilang taga-Korte Suprema. At live mula sa Senado, may report si Marie Zomali. Jiggy, naging maingat ang mga senator judge na hindi malagay sa alanganin ang kanilang relasyon sa kataas-taasang hukuman. Kaya kanina, pinag-usapan sa isang caucus yung tungkol dun sa hinihinging pagtestigo ng ilang mga taga-Korte Suprema sa impeachment trial. Noong isang linggo, hiningi ni Senator Judge Antonio Trillanes sa isang motion na padalhan ng written interrogatories o mga nakasulat na tanong si Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno dahil hindi siya maipasabpina ng impeachment court. Balak nilang tanungin siya tungkol sa kanyang mga ibinunyag laban kay Chief Justice Renato Corona sa kanyang dissenting opinion sa pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa pagpigil ng Department of Justice sa pagbiyahe sa abroad ni Pampanga Representative Gloria Arroyo. Pero sa caucus kanina, binawi ni Trillanes ang kaniyang motion. Napagpasyahan din ng senator judges na kausapin muna ng impeachment court secretariat ang clerk of court ng Korte Suprema para naman sa pagtestigo ng security personnel at driver na naghatid ng TRO sa Department of Justice. Kaya tumayo ang prosekusyon at sinabing umaasa silang hindi basta-basta papayagan ng impeachment court na hindi sila makatestigo. Isusubpina po namin si Justice Sereno at hindi papayag, hindi pupunta rito at hindi magtetestigo. Kayo po ba ay inaasahan ninyo na i-contempt? May tiwala ako na pag nasubpina si Justice Sereno, pupunta siya. Pero ganun pa man po. Hindi namin alam yung tiwala po ninyo eh. Council wants to place this impeachment court in a direct collision course with the Supreme Court. At least in this instance, should be disregarded. Tatlong branches ng gobyerno, tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, and judicial. Bawat isa may privilege. Executive, may executive privilege. Legislative, may legislative privilege during executive sessions, as we call it. Judicial, may judicial privilege, also known as deliberative privilege. Bakit ngayon? We are singling out one branch of government. Sabihin na namin, utusan namin ang justice at ayaw niyang sumunod. I-cite namin siya for contempt. Ano ngayong mangyayari? Magpapakulong ba siya sukat? Kung i-cite din niya kami for contempt. This is not a question of pataasan ng ihi. You keep on telling us here, palagay natin, susundin, sa palagay ko, susundin niya yun. Kung hindi niya sundin, di laking kahiyan ng impeachment court. At ano pa ngayon ang mangyayari? It's like putting Humpty Dumpty together again. Nabasag na eh. This is all taking a toll on my physical condition. Sang-ayon ng iba pang senator judge kay Santiago. Nalalagay ho kasi kami sa alanganin. Tuwing may testigo kayong gusto i-presenta rito, hinihingan niyo po kami ng sabina. And it's your lookout to present these witnesses. May inilabas na resolusyon ng Korte Suprema na hindi maaaring pilitin ang mga opisyal at empleyado ng Korte Suprema na tumistigo tungkol sa internal deliberation at aksyon ng Korte. Nagdesisyon na rin noon ang impeachment court na walang ipatatawag na maestrado ng Korte Suprema bilang paggalang sa co-equal branch nito. Sabi ng prosekusyon, nahihirapan silang mangumbinse ng mga testigo. Ang karamihan po ng witnesses po very reluctant talaga mag-testify. Siguro dahil ang kalaban mo, Chief Justice ng Korte Suprema, kaya hindi po kami ganun kadali na makakuha po ng mga willing and cooperative witnesses. I am amazed at the statement of the prosecution that they have difficulty because the respondent is the Chief Justice of the Supreme Court. Now, but you have the backing of no less than the President of the Philippines. Humarap din sa korte ang main attending physician ng dating Pangulo na si Dr. Juliet Gopez Cervantes para i-authenticate ang medical certificate na pinadala ng kampo ni Arroyo sa Korte Suprema para sa motion nitong TRO. Please read the entire penultimate paragraph. Thank you, Your Honor. Ms. Macapagal Arroyo has metabolic bone disease and osteoporosis due to
hypoparathyroidism with electrolyte imbalance and vitamin D deficiency. The Minerva brace should remain in place for at least 3 months. And barring any complications, she should be fully recovered from her spine surgery in 6 to 8 months. Her metabolic bone disease needs lifetime maintenance treatment. Sunod na may pinalabas sa korte ang kuha ni Edmond Liosala, cameraman ng ABS-CBN, sa press conference sa Supreme Court Administrator Midas Marquez tungkol sa TRO ng korte. Dito binanggit ni Marquez ang 3 kondisyon na kailangan masunod muna ng kampo ni Arroyo bago maging epektibo ang TRO: pagbabayad ng cash bond na 2 million pesos, pagtatalaga ng legal representative at pagpapaalam sa mga embahada ng mga lugar na pupuntahan niya. No. Upon filing these conditions, or once they are able to comply with these conditions, then they can leave already. Pero tinutulan ng depensa ang pagpapalabas ng video. There is no basis, there is no showing that it was you who took it and that it was really taken on the day. We do not know the actual purpose. Pero giit ng prosekusyon, gusto nilang patunayan na ang TRO ng Supreme Court sa travel ban kay Arroyo ay hindi immediately executory. Sa huli, pinayagan din ang pagpapalabas ng video recordings. Jiggy, nangako ang prosekusyon na susubukan nilang kausapin at kumbinsihin muna ang kanilang mga ipatatawag na testigo bago hilingin sa Senate Impeachment Court na ipasabpi na mga ito. Jiggy? Maris, parang napabilis yung talakayan sa Article 7 na sa tingin ba nila ay matatapos ito bago mag-Holy Week? Tama ka nga dyan, Jiggy, dahil basically itong mga witness na pinatawag ngayon, they were called here to authenticate yung mga documents, and since we say na the evidence speaks for itself, hindi na kinailangan pang tanungin ng maraming mga question itong mga testigo, at hindi na rin naman nag-cross-examine itong depensa dun sa first 2 witnesses. Nag-cross-examine lang sila dun sa 3rd witness. Pero kung pagbabasayan natin, Jiggy, yung sinasabi ng prosekusyon at depensa, well, hopefully, matatapos ito before mag-start yung Holy Week nga. Dahil ang sinasabi ng prosekusyon, matatapos nilang ilatag yung mga ebidensya nila by first week of March. This week ay matatapos na nila yung Article 7. At right after Article 7, they'll proceed right away to Article 1. At hindi naman daw kailangan ng matagal na panahon para i-discuss o ilatag yung ebidensya for Article 1 kasi mostly mga documents na lamang ito. Samantala, ito ng mga depensa, sinasabi nila, initially, they need 2 weeks to lay their evidence. Kaso mukhang nagbago yung ihip ng hangin kasi ang sinasabi nila ngayon, kailangan na raw nila ng mga 3 weeks to a month. Ang gusto ng prosekusyon, matapos to before the Holy Week para nga hindi mawala yung interest ng mga tao. Pero syempre, iba naman ang gusto ng depensa. So, we have to see kung anong mangyayari, kung talagang matatapos nga ba ito. Hopefully, matapos ito before Holy Week. Jiggy? Para bukas naman, ano yung inaasahan dito sa trial? Alright, Jiggy, tomorrow, inaasahan ulit na babalik itong si Liosala, yung cameraman ng ABS-CBN, dahil nga sinabi na marami pa raw katanungan itong depensa, kailangan pa nila raw i-cross-examine. Una nang tinutulan ito ng prosecution dahil maantala raw yung trabaho nitong cameraman, pero sinabi ng depensa na kailangan pa raw nilang pag-aralan yung mga dokumento bago makapagtanong ng mga karagdagang mga pang-cross-examine nila. At pinanigan naman ito ng presiding officer na sinasabi na they cannot deprive the defense from doing cross-examination. Bukod sa kay Liosala, inaasahan din yung process server at yung clerk of court, pero mukhang medyo malabo ito, Jiggy, dahil nga dun sa February 14 resolution ng Supreme Court. So aabangan natin yan bukas. Jiggy? Maraming salamat, Marie Zumali.